Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, may reaction video tayo sa ganang mamamayan ha. Ayan mga diskusyon laban kay sa PDP laban ni PBBM, no? Pinabili raw ng suka at hindi naman ang totoo. At ito ay mga abogado, no? Panoorin po natin, guys. Lumilipas ang panahon, papalapit ng eleksyon. Ito magaling ito, ganito ganyan ano ha. Maayos ito, 'di ba? Kasi mataas ang ang level ng kampanyahan, hindi po siraan, hindi batik. Alright, Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. At ito ay panayam ng saganang mamamayan na pinabili lang daw na suka ang PDP laban na tumakbong kandidato. Ayon kay BBM Jr. Tikusan at higit sa lahat, hindi tayo nauuwi doon sa marahas na kampanyahan. Sabi kasi, doon sa mga hindi ho nakasubaybay, ha? Sa unang kick-off rally po kasi ng, ano ba, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Oo, ito yung mga kandidato ng administrasyon sa pagkasenador, ginanap sa Lawag City. Nung magtulumpati ang Pangulo ay binanatan po niya yung kalaban, yung kabilang panig na kalaban nila sa mga tatakbong senador. Na para daw mga pinabili lang ng suka. Meron daw mga kandidato, pinabili lang suka, nagkaroon ng certificate of candidacy. Na parang nakaka-harsh naman ang sinabi ni BBM Jr., no? Na pinabili lang ang suka. Pero ang totoo, hindi naman, no? At ito ay si Marcoleta, pinabili lang na suka. Ayan, baka si Pacquiao, no? May commercial ng suka yan. Alright? Pinamaliit niya, hindi ba? Grabe yung mamaliit ni PBBM, no? Yung grupo nila, itong PDP. Wala namang iba eh. Ganun ba? Wala namang iba sa may iba kasi sa ngayon po, kung yung nagkakamali, 65 lahat ang tumatakbo sa senador. Nababasan pa pala, wala iba, di ba? So sabi mo na 60 plus. Baka ako naman, iniisip ko naman, baka Grabe si PBBM magsalita, no? Kakaiba na ang Pangulo natin ngayon. Pag tinignan mo yung track record nung Siyam, di ba? Yung kabila naman yung isa pa, yung kandidato ni Pangulong Duterte. Ayun, bukod doon yung mga kandidato ng grupo din ni Nanay Lenny. Hindi mo rin naman masasabi mga pinabili ng suka, yung credentials, magaling din naman. Diba? Kaya naman natukoy, Jen, na sila ang tinutukoy na mga pinabili ng suka, hindi naman yun lang ang statement ng presidente. May context, di ba? So pag binuo mo, so mahihinuha mo, pinatutungkulan na yung talagang grupo nila, no? Una nang sinabi, Jen. Oo, tama naman, no? Mga kandidato natin dito. Wala namang ibang sinasabihan si BBM, kundi ang PDP ni Duterte. Sino ba yun? Extrajudicial killings. Oo nga, no? Diba? Okay, yun ang ayun ang pinatutungkol. Tapos, hindi ito, yung mga, gusto nyo ba bumalik tayo doon sa panahon na umakot ng sako-sakong pera at pinabayaan yung mga biktima ng pandemya na namatay? Sino naman ang pinatutungkulan noon? Kaya noong sinabi niya, pinabili lang ng suka yan. Parang, tinignan ko tuloy bigla yung Siyam, di ba sabi, ang tawag sa grupo na Lucky Nine? Lucky Nine pa o Magic Nine? Hindi ko alam. Lucky Nine ata kasi mga, di ba sa baraha tawag yun, Lucky Nine Mataas na numero yan. Tinignan ko, wala namang Ayan, Lucky Nine, no? Parang sugal, no? Pinabili ng suka. Baka mahilig sila magsugal. halos na, sabihin may credentials naman lahat Di ba? Ang iba, mga abogado nga siguro. Oo, may credential at ito ay mga abogado, no? Yung pinabili ng suka. Wala ako nga. Ayaw ko lang ha. Ayaw ko kaya ako bigla akong nagtaka. Sino kaya ang tungkol doon sa... Kasi nakita. O kaya nga akin na babalikan ko tuloy. Sino kaya ang nag-feed sa Pangulo ng yung ganong ibaba sa ganong talumpati? Di ba? Ayun nga. Kaya naman hindi natin masisi ang dating Pangulo Duterte na nung siya na ang magpapakilala sa kanyang mga kandidato, yung Siyam na binabanggit mo, kasama dyan si Kong Dante Marcoleta. Si Kong Dante pa nililiwanag natin, ay hindi po siya member, nananatili po sa independyente kasi party list na naman siya, di ba? Yes, at saka siya adapted. Adapted po siya ng partido yung PDP, ng partido ng Pangulo. Bukod sa PDP, alam ko, adapted din siya ng PRP. Iba-ibang partido. Yung partido na ni Senadora Miriam, ngayon ay si June Santiago. People's Reform Party. Yes.
meron pang isang yung WPP, yung peasant sector ng mga magagawa. Meron parang 4 o 5 grupo, partido politikal eh. Pero ito ang pinakamalaki. Well, PDP. kaya nga sabi ni Kong Kaya malaking grupo, no, ng PDP. dati, ako'y pumunta sapagkat adapted ako. Kung mag-launch ho ang PRP, pupunta rin ako doon. Kung yung iba hong mga partido na nag-adapt sa akin, pupuntahan ko rin po. Walang pinagkaiba nung ako'y nandun sa PDP. Walang problema. Laban. Oo. Kasi ako anya independyente. Kung gusto niya akong i-adapt ng administrasyon para maging 16. So, sobra na sila. Ayun na nga. oo. Bawasan nila ng isa. Ayun. Well, ganun nga kasi alam mo naman ng politiko, lahat naman niya eh. 'Di ba? The more support you get, the better. Yes. Diba? Tama ka. Kaya hindi ko napigilan ng Pangulong Duterte ang patutsadahan din ang kasalukuyang administrasyon. Diba? Ganon? Kasi nga, sabi ko Gumanti ba sila ng ano? nauna na eh. Ha? Ang sabi ko, mga pinabili ng suka. Ganun mo ito, mga amoy suka naman sabi. Siguro. Ang hindi maganda dun sa nangyari dyan, Oh. sa patutsada ng Pangulong Bongbong, yung mga kandidato niya ang nagsabing, hindi ho kami magne-negative campaign. Hindi naman pakikialaman yung... Ay, oo, tama ka. Hindi nakikailam, no? Pero pinakailaman, no? Ng ni Junior. Problema, para bang sila ay hindi pare-pareho na sinasabi. Oho. Oh. Kasi nung tinanong sila, Oo. doon sa press con nila, yun Hindi ho ang kami sang-ayon doon sa ginawa ng Pangulo. Parang ganun sabihin. hindi naman direkta gano'n. Ang sabi yata, ay bahala siya, pangulo Bahala siya. yan. Pero Bahala anya sa kami, buhay niya. kaming 12 naman ay hindi kami doon sa negative campaign. Iba diskarte namin. Plataforma kami. Ayun na nga. Kaya naman sinabi nung Pangulong Duterte, Sabi niya, umupak na rin na umupak siya. Hindi mo na rin mapigilan. Ha? Ang sabi niya ay... Naku po, mga tao nga napipika na. Oho. Napipika. Ang ibig sabihin ng napipika, napipikon. Tama, Nagpapanting ang tenga. Hindi naman daw galit. Parang kasi tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Oo nga. Ang sabi ng Pangulong Duterte, kung ngayon, paglabas mo at bumili ka ng mga bilihin at mas okay ngayon, mas affordable, mas mababa, di sila iboto mo. Yung Pangulo, yung kandidato nila. Kung ngayon, paglabas mo sa kalsada, mas ligtas ka. Hindi ka nangangamba na may hold-upper, may snatcher. Di sila iboto mo. Kung ngayon, paglabas mo, ay... May feeling safe ka, no? Kumpara mo dati. Di, yun nga naman. At saka, paglabas mo ngayon, bumili ka ng bigas, mas mura ngayon ng bigas, di sila iboto mo. Ayan, Papabaligtad, reverse. Yan. Hindi natupad ang 20 pesos, no? At nabudol ang taong bayan. Ang ginawa naman ni Pangulong Duterte. Hindi sinagot yung punto ng suka. Ang sumagot yung mga magsusuka. Yung nagbenta ng suka. Yung punto ng Mapapakinggan suka. natin yung bahagi. Pero ba? Oo, Ano ba tayo? kaya lang kasi Sige, sige. di ba, Pangulong Duterte, meron mga hindi magagandang sinasabi, di ba? Ganon. Hindi na natin isasama yun, ha? Sige. Kasi broadcast tayo, eh. Pinutol natin ni Natalie Pichi. Unless nakalimutan nyo, ha? Pakinggan natin. Yung Dating Pangulong Duterte tungkol sa kanyang pagpapakilala sa kanyang mga kandidato, ha? Ayan, antabayan na natin at panoorin ng mga sa kanyang kandidato ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Alright? Hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Hindi na kaya talaga habulin. Patas ng patas. At dapat panibagong admin na naman ang kailangan natin. At para hindi tayo mabudol, iboto na ang tama. Huwag na yung iba. Pwede na natin yung graft and corruption. Nandyan yan. Baski anong klaseng administrasyon. May corrupt talaga, no? Immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Ayan. Ayun. Matinding ano yan, Jen. Matinding mensahe yan, ha? Kasi kung ang mga tao ay nakapakinig niyan,
At alam ko may nag-post dyan pinagtabi eh. Pinagkumpara? Oh, ilan ang nanood sa live feed noong kick-off rally. Dyan sa Okay. At ilan yung dito sa Club Pilipino. Okay. Lumilitaw. Parang dalawang noontime show dati, nagkasabay, anong yan? Kinumpara, no? Kung sino mas marami, no? O tunay na butate. Ay, iba, hindi yan butate na tunay. Ganun. Nasa 230,000 yung sa administrasyon. Okay. Dito kina Pangulong Duterte, mahigit yatang 1 milyon o 1.3 million. O 2 million kung hindi ako nagkakamali. Pero hindi ko naman masasabi siguro na pwede nating ipagkumpara. Pagpatayan. Kasi hindi naman magkasabay yung araw at oras na yun eh. Yun nga. Di ba? Kaya lang siyempre, ibig sabihin nun, pagka nakita mo kasi ang isang tao na naka-live, Oo. hindi mo na panonoorin mo, di ba? Hindi, siguro baka gusto ko pa talaga. Hindi, baka naman, yung 200,000 kasi, na-curious kung paano sasagutin ng kabila. Kaya, yung 100,000, nasimulan na. Nasimulan na eh. Mukhang tingnan ko nga kung ang gagawin sa suka. Oo nga, tingnan ko nga niya kung paano sasagutin yung gano'n. Bagay. Mari din namang yung mga supporter niya, nanood din dun sa kabila. Di ba? Kaya ang problema ngayon, Jen, may survey ngayon. Or dito sa mga campaign rally na ito. Oo. Ngayon nakita na ng mga tao, Jen. Nako, yun, ito pala yung kandidato ng presidente. Dito pala si Pangulong Duterte. Yun ang sinasabi Ito pala yung issue ng kabila. Ito pala yung kabila. Yun ang sinasabi ngayon, bago-bago na yan. Healthy comparison. Yun ang sana, healthy comparison. Isip ngayon. Teka muna, mukhang mali yata ako nang nasagot sa survey. Ang naisagot ko sa survey ay yung mga kandidato ng mas mahal ang bigas. Yun. Parang ganon, di ba? Kasi kung yun nga, alam mo, Nason, ako, isa yun yung pagkakataon. Kung ang naging pahayag ng Pangulong Bongbong ay yung mataas na uri. Kung bakit pinakita yung accomplishment, yung 12, nung kanyang partido. Ang sagot ng kabila, siyempre, hindi magpapagalingan. Kumbaga, ang tao ngayon nagkakaroon ng chance, ito pala, kabila, no? Tapos, magaling din pala itong So, yung sabihin, nagiging pagalingan sana, no? Ang problema ngayon, ang laban nila, paasiman ng suka, eh. Ayun nga. Saka kung sino yung mas amoy suka, di ba? Oo. Gusto ko sabihin, nakapanghihinayang yung chance para sa mga butante kagaya natin, na kapag pinagkumpara mo yung mga sinasabi nila, sana yun doon makukuha ng desisyon. Ito pala. Kasi natututo tayo sana, no? May problema kasi, Jen. Kapag ka nagmalaki ka ng isang accomplishment na ampaw. Well, tama ka naman. Ito bang ginawa natin, ganyan. Oo. Lalo ka lang malulubog kapag siya sinabing, yan ba accomplishment nyo? Lalo ngayon, mapafact check na lahat ng mga sinasabi natin, napakadali sabihin. Yun nga. Di ba? Oo. Kaya yung iba, bumibelta na lang dun sa negative campaigning, di ba? Ganon. Napupunta na lang sa katatawanan. Wala na kasing mahagilap na iba ka to. Ay pagmamalaki. Kung artista ka, pwede yun. Pero kung hindi ka artista, at ang alam mo, halimbawa, ikaw ay abogado, professional ka. Di ba? Huwag yun ang gayahin yung iba na yun talaga ang trabaho nila. No? So, nagpapatawa. Kasi nakakuha ng attention. Sa amin na po yun. Pero kapag tayo mga opisyal na ng bayan, sana mas mataas yung level. Diba? Nakakapanghinayang lang yung punto na yun. Ang nagkaroon lang dyan, ito naman, ay hindi dahil kasama natin siya rito. Oo. Nung nagsalita na si Kong Dante, dyan sa kick-off rally na yan. Oo. Yung sinasabi mo na ilitaw yung mga issue. Yun, sana, ganon. Ito yung dapat na ginawa, di ba? Oo. Ano bang nabanggit na issue dyan sa kick-off rally? Bumabasa ng usapin ng suka, pero tinaas din niya ng Tingnan natin, paano ba dapat i-handle? Paano ba dapat mangampanya? Yan. Tingnan natin, yung sinasabi ni Jen, dapat ganito. Kong. Kanina po sabi ni Senator Bato, kasama po siya sa mga nagbebenta ng suka. Ano ba naman po siguro ay bumibili ng suka? Alam po ninyo ako, dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Oo, lumaki sa yaman kasi. Lumaki sa yaman sila no? Kaya hindi nila alam ang sausawan ng suka. Di ba? Ayan. Tayo po lahat ay nakakakilala. Alam natin kung bakit. Ano kung bakit? Ito wala. Alam natin kung bakit. Bakit? Ang ikli naman. Naputol. Oo.
Wala na ba? Baka may... Baka may pakistodyo, ano ba yun? Para makapag-adobo na tayo, kompleto. Ibigay mo yung, tuloy yung mo ba? sustansya. Tuloy mo na. Oo. Yung sustansya ng sinabi ni Kong. Wala, sayang daw, naputol. Ano ha? Anyway, doon kasi piniliwanag niya yung ating pondo, Nelson. No, bakit tayo ganito? Kung mababawasan lang ang graft and corruption daw sa ating gobyerno ngayon ay umaabot ng halos 30% doon sa kabuuan ng ating. Kung matatanggal natin ang graft and corruption doon sa ating national budget, hindi na niya tayo magkakaroon ng deficit. Di ba? Kasi ngayon anya, kung ating pag-uusapan kasama ang graft and corruption, ang laki ng deficit natin, halos 1 trilyong piso doon sa 6.352 na ating budget. Kulang ang ating pamahalaan ng mahigit na 1 trilyon. Kaya, nauobliga pa tayo na Pero, doon sa 30%, maalis natin ng graft and corruption, sa halip na deficit, meron pa tayo sobra sa pera natin, Nelson. Yun ang pinupuntot. Sinasabi niya, dapat anya talaga labanan natin ng korupsyon sa lahat ng administrasyon, hindi lamang sa kasalukuyang administrasyon, Nelson. Kung maalis natin ng Alright. graft and corruption, ang ating pambansang budget ay baka sobra-sobra pa. Dapat talaga alisin, no? Para kaya ng mga korupsyon. Sa ating mga mamamayan. Yun ang kanyang ipinupunto sa bagay na yon. Pero pang binanggit si Kong Dante. Oh, Eto, ano yan? pakinggan natin. Tungkol naman saan yan? Yung pangalawa, yung tungkol sa politika, kaguluhan. Yung pangalawa. Magkakasunod naman eh. Oho. Ang ginagawa nila ay para pag-away-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President even if there is no basis for it. Gusto ko na lamang ikwento sa inyo nung inimbita po ako ng Filipino Inventor Society. Napakarami po pala nilang nagawang invention. Ang Pilipino pa lang nakagawa ng karaoke, ng yoyo, ng bamboo incubator, ng 3-in-1 jeepney, ng isang unsinkable Unsinkable. Yun. Gagalitan tayo. Tayo na magtatapos pala. Unsinkable. Niya doong tinapos niya ang kanyang talumpati, Nelson. Ngayon sa bandang hulian niya, ipinakiusap ko na mag-invento sila ng aparato. Ayan, aparato yan. Aparato na ang lahat niya ng kandidato dadaan doon Tapos? para malalaman na natin kung sino ang karapat-dapat na maging senador. Scanner. Scanner, yung aparato yun. At yun ang scanner yun, mga kabayan, ay gawa po sa suka. Ayun. Tapos, Alright guys, ayan, napakinggan at napanood natin, nakakatawang ayan usapan dito sa ganang mamamayan. Alright? Sino ba iboboto natin? Team Suka o Team Bangag? Alright, maraming salamat sa inyong lahat. And peace out guys. Thank you so much sa inyong lahat.